Hallelujah! Magandang umaga po sa lahat. Purihin ang Panginoon. Medyo sinipon kami ni Pastora eh. Pero okay na, pinagalingan ng Panginoon. Napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Tayo ay iniingatan ng Panginoon. Hallelujah. Tayo po muna yung manalangin. Father God, maraming salamat po Ama sa umaga ito, Panginoon, na kami iningatan mo, Panginoon, na nakarating dito sa iyong templo, Panginoon, ng ligtas ng mga salamat, Panginoon, sa mga pagpapala na namin tatanggapin ngayong umaga, Panginoon. Tuloy mo kayong pagpalain, Panginoon, bigyan ng katalinuhan upang maunawaan namin makisagawa ang mga salita, Panginoon, sa umaga ito. Salamat, Father God, at ako bilang lingkod ng Panginoon, tulungan mo ako, Ama, na ito'y makibahagi, ayon lang sa iyong kalooban ng pagpapalain mo yung mga salita sa umaga ito, Panginoon. Pagdalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayong umaga ay mga pagpapalang pwede mong matanggap. Hallelujah. Mga pagpapala po na pwede natin matanggap ayon sa ating gusto. Kung gusto mong matanggap yung mga pagpapala mula sa Panginoon, ito po ay ating matatanggap. Sabi po dyan, mga pagpapala na pwede mong matanggap. Dapat alam mong gamitin ang salita ng Panginoon para matanggap mo ang pagpapala mula sa Kanya. Meron po isang tao na nasa bukid at siya ay nagpuputol ng kahoy. Ang gamit niya yung lagari. Yung lagari ang gamit niya. So may dumaan isang tao, nakasakay ng sasakyan. Nakita niya yung tao, tinanong niya, ito po mga kahoy na ito, lahat po puputulin. Sabi niya, opo, putulin ko yan lahat. Pero yung lagari, simple, ang tagal magputol. Sabi niya, bibigyan kita ng tsenso. Ito mangulang yung tao kasi hindi niya alam yung tsenso eh, kung ano. At isang umaga, dumaan yung tao, binigyan siya ng tsenso. Pakabigay sa kanya, tinanggap niya, tuwan-tuwa siya. Ngunit mga ilang araw, dumaan ulit yung nakasasakyan, nakita siya na nilalaghari pa rin niya yung mga puno ng kahoy. Di bakit hindi mo ginagamit yung para mas mabilis? Sabi niya, hirap, doon nakaraan, ginamit ko sir. Ginaganyan-ganyan ko, bigat, tapos wala naman, di halos tumatalab. Hindi naman tumatalab yung na wala siya, o parang hindi man lang, kahit yung balat. Hirap siya, sabi niya, mas mahirap pala yung gamitin kaysa dito sa ginagamit ko. Sabi niya, hindi, madali yan. Ang ginawa ng bumaba siya at pinaandar niya at ginamit niya ng tamang paggamit. Sabi niya, ganun pala yun. Saglit lang, minuto lang, putol yung kahoy na pinuputol niya ng 2 oras. Sabi niya, ganun pala yun. So dapat po, alam natin yung purpose ng salita ng Panginoon. Paano ba natin ito gamitin sa ating buhay? Kung minsan nasa atin ito pero hindi natin nagagamit, hindi natin pinakikinabangan, parang nabasa mo lang pero bakit hindi nangyayari sa buhay natin? Bakit hindi? Kasi hindi natin alam kung paano gamitin ang salita ng Panginoon. Sabi nga doon sa aming pag-aaral, sabi niya, pag nagulat ka, huwag kang magsasabi ng in Jesus name. Pag nagulat ka, sabi niya, huwag mong gagamitin ang salita ng Panginoon sa walang kabuluhan. Dapat talaga siya ay sensitibo, dapat pakaiingatan natin. So dapat po alam natin gamitin ang salita ng Panginoon. At magamit na niya yun, naputol niya lahat yung punong kahoy na hindi po nagtagal. Saglit lang. Sa buhay natin, bakit matagal natin makamit yung biyaya na gustong ibigay ng Panginoon? Kasi nandun tayo sa proseso natin bilang tao. Nandun tayo sa paglalagari natin, nandun tayo. Kung minsan namumurol na tinatapat na tayo maghasa tulad ng ginagamit namin ni Jojo dyan. Kung sa kuyunin pa rin, parang gasan. Talagang persahan na lang para maputol yung kahoy. Nung bigyan siya ng tsenso at nalaman niya kung paano gamitin, natapos po niya lahat. Sa buhay po natin, pag malalaman natin ang salita ng Panginoon at ang kapangyarihan nito sa buhay natin, mabilis po natin makakamit yung biyaya na gusto ibigay ng Panginoon sa atin. Kasi ayon po sa ating paggamit ng kanyang salita, kaya mo makakamit yung biyaya na gustong ibigay ng Panginoon sa iyo. Pag alam mo po itong gamitin, napakabilis ng proseso na gustong ibigay ng Panginoon sa iyo.
Mayroon pong ibibigay ang Panginoon ng mga biyaya na napakabilis lang nating matanggap dahil po sa kanyang mga salita. Pag-aaralan po natin ngayon yung buhay ng isang sunamita na babae na tinuluyan ni Eliseo nung panahon na siya po ay nagpunta doon sa lugar na yun. At ang sabi po dyan sa Kalawang Hari, 2 Kings chapter 4 verse 8 hanggang 17, basahin po natin. Ang sabi po dyan, verse 8 po tayo mag-umpisa. Minsan si Eliseo pumunta sa Sunim. May isang mayamang babae roon at siya inanyayahang kumain sa kanila. Mula noon doon siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na iyon. Sinabi pa ng babae sa kanyang asawa, natitiyak kong isang banal na lingkod ng Diyos ang taong ito. Bakit di natin siya pagawa ng isang silid para matuluyan niya tuwing pupunta rito? Bigyan natin siya ng higaan, misa, upuan at ilawan. Isang araw bumalik nga roon si Eliseo at doon siya nagpahinga. Sa silid na inihanda para sa kanya. Tinawag niya ang katulong niyang si Gehazi at sinabi, tawagin mo ang babaeng Sunamita. Tinawag nga nito ang babae at di nagtagal ay dumating ang babae. Sinabi niya sa kanyang katulong, sabihin mo pinapasalamatan natin ang pagpagawa niya ng ating niya ng tuluyan natin ito. Tanong mo kung ano ang matutulong natin sa kanya bilang ganti sa kabalahan niya sa atin. Baka may gusto siyang ipinapasabi sa hari o sa pinunong ng hukbo. Kasi ang mga propeta noon, sila yung may karapatang lumapit sa hari at sa mga opisyal ng mga hukbo, mga general. Kaya kung mayroon pa sasabi ng babae, pwede niyang sabihin. At sabi dito, wala kayong dapat alalahanin. Nasisiyahan na po kami sa pamumuhay na ito, sabi po ng babae. Sa piling ng aming mga kababayan, sagot ng babae. Pagkalis ng babae, tinanong ni Eliseo si Gehazi, ano kaya ang may tutulong natin sa kanya? Sumagot si Gehazi, wala po siyang anak at matanda na ang kanyang asawa. Tawagin mo siyang muli, utos ni Eliseo, kaya't bumalik ang babae at tumayo sa may pintuan. Sinabi sa kanya ni Eliseo, 1 taon mula ngayon ay mayroon ka ng anak na lalaking kakalungin. Sinabi ng babae, mahal na lingkod ng Diyos, huwag na po ninyo akong paasahin. Ngunit dumating ang araw at naglihi ang Sunamita at tulad ng sinabi ni Eliseo, nanganak siya ng isang lalaki makalipas ng halos 1 taon mula nang sabihin ito sa kanya. Purihin ang Panginoon. Sa ating pong paggawa ng kabutihan sa mga lingkod ng Diyos, ano ba yung wala sa atin at ito po ay mangyayari sa buhay natin? Kaya ko po ito ibinimensahe sa mga oras na ito po binigay ng Panginoon dahil darating po ang napakaraming lingkod ng Diyos sa lugar natin. At hindi lang po isang pagpapala ang dala niya. Napakarami po nila na darating sa lugar na ito at yung pagkakataon natin na matanggap natin yung mga pagpapala na gustong ibigay ng Diyos sa atin. I-grab natin yung opportunity na sila ay ating mapaglingkuran. Dahil ito ay malaking pagpapala. Si Eliseo po ay nag-iisa lang ng time na yon, pero ang laking pagpapala. Ano ba yung wala sa tahanan yon? Mayaman na sila, pero alam ng Panginoon, wala siyang anak. Sa buhay natin, ano bang wala sa atin? Pagdating ng mga kapastoran na darating, hindi lang po basta blessing ang dala-dala nila. Sabi nga ng awit kanina, from the north, the south, the east, the west, darating ang pagpapala. Darating po galing sa north, galing sa mga sulok sa buong Palawan, darating sila para ibuhos ang pagpapala sa lugar na ito na kanilang dala-dala. Purihin ang Panginoon. Sabi ko nga, si Paul, yung buong bahay niya, pagagamit niya, sabi ko, napakalaking blessing na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Si Jojo, ganun din yung bahay niya. At nasabi ka ni Sister Evelyn o si Brother Edric, sabi na kung madibisyon na yung galap, pwede rin doon sa kanila. Purihin ang Panginoon. Si Perlito, buong bahay, inopen. Lumipat sila alang-alang sa gawain, doon sila sa maliit at binagbayan nila yung malaki. Isang tao lang po, ang isang propeta lang ang pinaghandaan ng isang babae nito na Sunamita, pero nakamit niya yung biyaya para sa kanya.
How much more na daming mga lingkod ng Diyos ang darating sa lugar na ito at tayo yung nagkaroon ng oportunidad para sila i-gather sa ating lugar. Napakabuti po ng Panginoon sa atin. Alam ko, ito'y malaking pagpapala ibibigay ng Panginoon. Magtiwala po tayo sa Diyos. Manampalataya tayo sa Panginoon. Kaya nga sabi ko, habang nandito sila, ipakita natin yung pagmamahal natin sa kanila. Sabi ko, baka hindi namang kalabisan sa inyo na paggabi maglaga kayo kahit 1 kilong mani. Kahit yung may balat, na pagdating bago sila matutulog, diyan palang saglit, aabangan mo na. May binibigay ka ng mani, kahit taga-kaunti lang, para mangata-ngata nila doon sa kanilang tutulugan bago sila habang nagpapahinga. Para naman maramdaman nila yung special sila dito at talagang ini-entertain namin sila. Kaya sabi ko, prepare natin kami kasi mga bahay ni Paul, wala pa yung mga lights, wala pang ano. Sabi ko, bilhan natin, iayos yung mga area talaga na dapat nilang ano. At tayo po'y magagawa pa rin ng CR. Malaki pong pagpapala, opportunity ito para sa atin. Kaya i-grab po natin. Kaya nga sabi ko, salamat sa Panginoon. Dahil sa pag-welcome natin, meron na tayo mga tubig, no? Meron na nag-donate ng tubig, isang ano. So alam ko, hindi lang yun. Pero pag bumili tayo, huwag tayong bumili ng ganito. Ito kasi malambot masyado. Hindi mo halos magamit pag naubos na. Kasi yun, pag salubong natin sa kanila, pag welcome natin, ibibigay yung tubig, magagamit po nila yon habang narito sila at hanggang sa pagbiyahe nila. Pili nilang masalinan ng tubig yun. Basta yung magandang lagayan. Kahit ganito lang kalaki, kahit maliit lang. Nakabili na rin po kami ng yung sako ng bigas. Nakaprepare na dyan. At i-repack na yan. So, meron po mga bago silang matatanggap. Parang mayroong pagkakaiba sa dating ginaganap pa ng ano. Meron silang madadala. Sabi ko, Lord, pagbalain mo kami, Panginoon, para kahit mga 3 o 4 na tao man lang na makabawi ng kanilang registration, kasi 1,000 ang registration nila yun. Na pwede namin maibigay. 2,000 sa North, 2,000 sa South. Diba? 2 pastor ang tatanggap para maibalik yung kanilang ano. Sabi ko, Lord, alam mo, kaya namin itong gawin. Pagtutulungan mo kami, Panginoon. Kaya i-grab natin itong opportunity dito. Alam ko, ngayon pa lang may pagpapala na sa atin. Kasi yung puso natin nakahandang sumunod sa Panginoon. Hallelujah. Hindi ko, Lord, palakpakan natin ang Panginoon. Hindi tayo ng dalawang isip, hindi tayo nagkalinlangan. Sabi ko, sayang, ay lagi ko pinapag-pray si Ian na magkaroon siya ng transaction. Gusto ko sana matapos na yung kanyang, bago dumating yung gawain. Sabi ko, Lord, hindi mo si Ian ng malaki-laking transaction para mapaatipan niya yung kanyang ano. Para kahit mga ilang pastor mapatulog man lang niya sa kanyang tahanan. So, salamat sa Panginoon, no, na tayo po ay pinuntahan ang blessing. Sabi ko, darating ang blessing. Ang sarap ng awit kanina na talagang from the north, the south, the east. No? Ay darating ang blessing mula sa kumbaga walang imposible po sa Panginoon. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. At makikita natin dito sa babae yung sunamitan ito na talagang nalaman niya na si Eliseo ay lingkod ng Diyos. Napakatalas ng kanyang kaisipan. No, sabi niya, lingkod ng Diyos ang taong ito. Sabi niya sa kanyang asawa, alam ko siya lingkod ng Diyos. Tayo nararamdaman natin yan, di ba? Na kaya nga sabi ko, napakalaki palang blessing pag tayo ay magalang sa mga naglilingkod sa Panginoon. Ako nung nasa Taytay, ugali ko talaga na pag may dumating na bisita, nakikipagsiksikan ako para makadikit. Para makakamay, makapapicture, kung meron kang kaunting maibigay, parang yun yung aking kaugalian. Kaya pag may dumarating doon, noong panahon na yun may sarili naman akong tricycle, ay sa Taytay ang uso ng service, tricycle lang eh. Ako ang nagsiservice. Kung saan sila pupunta, kung gusto nilang puntahan, gusto ko ako ang magsiservice. Pero ako rin ang gagastos. Pero hindi mo talaga malalamangan ng Diyos eh. Kasi bago bumababa yung pinagsisервиsyuhan mo, may iniaabot sa'yo. Hindi mo talaga kaya lamangan ng Panginoon. Pag nagbigay ka, mas malaki yung balik sa'yo. Ganun po katindi. Yung pagkilala mo yung taong pinaglilingkuran mo, nararamdaman mo, na talaga, alam mo naman kasi kung lingkod ng Panginoon. Nararamdaman mo. At talagang laki ng blessing na ibibigay sa iyo. At nakita natin dito sa Sunamita, di ba?
pinatawag siya. Sabi niya, patawag mo nga siya, pasalamatan mo. At tinanong ko anong wala sa kanya. At sabi ko, labi nung kanyang alalay, wala po siyang anak. Kasi may edad na yung kanyang asawa. Magkakaanak ka. Grabe po yung ano bang wala sa tahanan natin sa panahon ito? Sa pagdating ng mga pastor na darating dito, ano bang wala sa atin? I-declare mo sa sarili mo, ano ba yung wala sa iyo na gusto mong magkaroon sa tahanan mo, sa pamilya ninyo? Ibibigay po ng Diyos yan. Napakabuti po ng Panginoon sa buhay natin. Kaya tayo po lubos na nagpapasalamat. Sabi ko nga, salamat sa Panginoon na talagang simula pa nung ma-declare na talaga na dito na kasi chinachat namin sila talagang nasa 100 ang darating. Sabi ko talagang marami. Hindi basta-basta yung 100 na tao. Marami po yun. Kaya sabi ko, Lord, anong gagawin namin? Sabi ko nga, hindi ko pa napupuntahan sa engineer. Sana maging available yung kanyang generator para kung wala, makapaghanap sa iba. Kaya malamang mamaya tatawagan ko na siya sa pagkatapos ng simba para tatanungin ko kung maging available yung kanyang generator. Kasi kung hindi, maghahanap na lang kami ng dito sa iba kung sino mahanap na namin. Kasi dapat yung lahat ng electric fan, sabi ko kay Paul, mag-wiring siya na iikot lahat ng mga electric fan nakakabit sa generator. Kasi kakapusin ko kasi parang ayaw kong buksan yan siya. Maglalagay na lang ako ng isang aircon doon. Kasi hindi siya mas mainit pag nakabukas. Tapos hindi siya pag nagsasalita tapos may dumaan dyan, parang nakaka-disturb naman. Sabi ko, Lord, tulungan mo kami, Panginoon. Kung mayroong mas malaki-laking generator, mas malaki-laki. Kasi pag ang lahat ng electric fan ay nakasaksak sa generator, ang aircon lang na 4 ang nakasaksak sa kuryente, kaya po i-survive ang kuryente natin. At malamig, masarap. Kumbaga, sabi ko dapat yung preparasyon ng kanilang merienda ibibigay na lang para hindi na sila na-istorbo sa tayo-tayo pa para hindi labas-pasok ang tao. Kaya salamat sa Panginoon. Alam ko meron silang magandang karanasan, experience sa lugar na ito na ibibigay ng Panginoon sa kanila. Dahil simula pa noon, pinapag-pray na natin ito araw-araw. Tuwing mananalangin kasama sa pananalangin ang activity ito sa October 22. Salamat sa Panginoon. Nakaraan nag-chat na si Pastor Sat na talaga. Kasi si Pastor Sat galing pa po yung Baguio. 8 hours ang biyahe sa kanila. Papuntang Manila. Hindi rin po basta yan. Tapos 60 na siya, 61. Hindi rin basta yung ganun, di ba? Mahirap din tayo ngayon. Papuntang Taytay lang para mapagod na. Then 8 hours. Parang parang siguro Taytay at dito sa kabila. Ang layo 8 hours. Ang Taytay, 3 oras nga lang Nakuha namin 3 oras. Di parang Ilito pala yun, tsaka ano ba yung dulo dito sa kabila? O parang ganun, Ilito Brooks, ang biyahe niya. Pero, kita mo yun, sabi sa akin, Pastor, huwag mo na akong salubungin, ako nang bahala. Pagdating ng hotel, sabi niya, ako nang bahala, pupunta dyan sa umaga. Magtatricycle na lang ako, magkakab, sabi niya, kasi para hindi ka na may-istorbo. Sabi ko, hindi pwede. Hindi naman pwede yung gano'n. Baka busy na raw ako. Hindi pwede yun. Ako ang susundo sa inyo. Talaga, ilalaan namin may oras para sunduin kayo at sundo. Kasi ito siya sa hotel matutulog. Salamat sa Panginoon. Talagang nakaprepare ang bawat isa sa atin. Ako po ay lingkod ng Panginoon, pero gustong-gusto ko na marami akong lingkod ng Panginoon na ma-entertain, maranasan nila yung mga parang ibang klase yung pagtanggap natin sa kanila. Nandun talaga yung pag-welcome mo sa kanila. Masabi ko nga, ano lang naman yung mga mani-mani na ibigay natin sa kanila. At saka yung pwede yung yung parang yung mais na nakakabili niyan, yung mga ganyang katataas. Hindi, yung nakaano na siya, okay na siya, yung hindi siya popcorn. Parang ganun. Di ba, masarap din yung natanga tayo sa Kaya alam ko, ibibigyan tayo ng Panginoon ng pagpapala. Ibibigay ng Panginoon sa atin yung mga pagpapala na kailangan natin. At kung merong kulang po sa atin, patuloy po tayo manalangin sa Panginoon. Magtiwala po tayo sa Panginoon. Panginoon lang po sa buhay natin,
Pag alam po natin ang kanyang salita, kaya po itong mangyari sa atin. Kaya pong mangyari sa atin. Nararamdaman mo sa iyong prayer, sa iyong pananalangin, kung mayroong kapangyarihan na lumalabas sa iyo. Pansinin mo pag nanalangin ka na para kang naiiyak na nanggagaling sa puso mo yung panalangin mo. Ibang-iba, di ba parang nararamdaman lumalaki yung katawan mo, na parang may nakalukob sa katawan mo. Ramdam mo yung pananalangin. Lalo tigit yung ipinapanalangin mo ay talagang gustong-gusto mong mangyari sa buhay niya, yung gusto mong, yung ipinapanalangin, binibigkas mo sa kanya. Nararamdaman mo na mayroong kapangyarihan nakabalot sa iyo na nararamdaman mo na pumupunta sa kanya. Ramdam na ramdam mo yung pananalangin mo na pumupunta sa taong yun yung gusto mong ibigay sa kanya. At sa mga oras kung ito, alam mo, nag-prepare ang Panginoon ng mga pagpapala para sa atin. Para ma-interview natin yung mga pastor na darating. Kaya nga sabi ko, salamat sa Panginoon. Alam ko, kayong lahat ay nag-iisip na kung ano yung mga gusto niyong itulong sa kanila. Napakabuti ng Panginoon. At kala ko nga medyo, pag 100 kasi, kung kay Pastora Sara 20, halos 80 dito sa atin. Sabi ko yung 80, kung kailan kaya dito, palagay ng 30. Kaya 30 din ko yan, no? Kasi sa baba pa eh. Pwede kasi sa baba yan sila eh. Pwede naman sa loob. Yung iba niya may kailan ng 10. Kaya nga, sabi ko sayang, sabi ko kung bigyan pa si Ian ng malaking blessing ngayong para makatipan na niya yung kanya. Malaki lang na niya kay Ian na yun eh. Nasa, rin yun, kaya rin ng mga 15 kung naatipan. Pero okay lang, bahala na ng Panginoon. So, salamat sa Panginoon. Gusto ko sana lahat ng tahanan dito matulugan man lang. Kahit hindi marami, kahit 2 o 3. Ano ba, mag-asawa. Pastor, doon na kayo mag-asawa sa amin. Marami. Para bang mayroon tayong pagdating hindi, lahat ay napuntahan. Ilang bahay lang naman tayo dito, di ba? Purihin ng Panginoon na napakabuti po ng Diyos sa atin na tayo po ay iniingatan ng Panginoon. At yung mga binibigay ninyo sa Panginoon, yan po ay babalik ng Panginoon sa inyo ng siksik, bibig at umaabang. Salamat, yan po ay kay Liway na bigas. Salamat ng Panginoon. At parang mayroon na nagbigay na hindi ko lang alam kung sino pa. Mayroon na nagbigay, iba. Si Isil pala nagbigay rin. So, yung sa akin ay bukas, ibibigay ko na rin yung pastora. Mamaya pala, kasi baka malibutan ko. Diba? Pero Lord, bigyan mo pa ako ng budget kasi gusto ko magbigay sa iba pang mga pastor. Kaya purihin ng Panginoon. Malaki pong balik yan sa atin. Baka pagbalik nila dito sa atin, meron na tayong taas. Meron na tayong second door sa ating pagbibigay sa Panginoon. No? Nabibigay sa kanyang mga lingkod. Kaya salamat sa lahat ng mga nag-import, nagbibigay. Alam ko, patuloy pa kayong pagpapalain ng Panginoon. Buhos ng Panginoon pagpapala sa inyong tahanan. Sa bawat tahanan ninyo, rumaragas ang pagpapala ang matanggap ninyo para masarap. Sa pagbibigay natin sa Panginoon, alam natin, hindi man natin sabi nga ng iba, nagbibigay ako pero hindi ko ini-expect na akong tatanggap. Hindi po yun, mali pong katuruan yun. Pag nagbigay ka, tatanggap ka talaga. Dahil yun ang sabi ng salita ng Panginoon. Pag sinabi mo, magbibigay ako kahit hindi ako tumanggap, hindi po yun mangyayari. Pag nagbigay ka, tatanggap at tatanggap ka. Kasi yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Ang sabi ng salita ng Panginoon, the more you give, the more you receive. Pag nagbigay ka, tatanggap ka. Kahit sabihin mo hindi ka tatanggap at tatanggap ka pa rin. Kasi yun ang pangako ng Diyos sa atin. Hindi po yun mapapako at hindi yun mawawala ng bisa. Kaya pag nagbibigay ka, hindi mo man expect na ikaw ay tatanggap, pero tatanggap at tatanggap ka. Isisiksik at isisiksik yan ng Panginoon kasi yun yung prinsipyo ng kanyang salita. Hindi po yun pwedeng mabalik. Diba? Kung nagbigay ka ng isang sako, ibabalik yan 100 times ng Panginoon. Kung magkano ibinigay mo, hindi po natin kaya lamangan ng Diyos. Hindi po natin kaya lamangan ng Diyos. At ang nangyari po sa Tsunamita, hindi niya nalamangan ng Panginoon. Nung isang tao lang, 2 tao lang pinaglingkuran niya, pero binalik sa kanya. Nagkaroon siya ng isang anak na siguro matagal na niyang pangarap. Nagkaroon siya ng anak. No? Makita natin yung blessing. Kaya ngayon, expect na ninyo, anong wala sa tahanan ninyo? Kulang ba kayo ng sasakyan? Wala ba kayong poor words? Ibibigay ng Diyos sa inyo. Gusto mo ba maging up and down ng mga tahanan ninyo? Ibibigay ng Diyos. Lagi kong pinapag-pray, yung mga bahay na yan, tataas yan.
Magiging up and down ng mga tahanan ng bawat lingkod niya, ng bawat anak niya sa lugar na ito. Na talagang pagdating uli ng activity dito next year, maluwag na maluwag na. Maluwag na meron na silang tutuloyan. Dahil ang lahat ng mga anak ng Diyos sa lugar na ito pinagpala, naging up and down na ang mga tahanan. Kaya ang sabi ko, pag nagtayo kayo ng tahanan, i-prepare nyo na yung pundasyon para sa second floor. I-prepare nyo na, patibayan nyo na para pag nagkapira kayo, second floor, ipatatayo nyo na. Purihin ng Panginoon. Kasi po, bakit hindi na dapat pagandahin natin ang ating tahanan? Kasi may mga anak tayo. Paano kung wala pa silang bahay, siyempre sa atin sila tutuloy. Kaya dapat matibay, preparasyon. Kaya salamat sa Panginoon. Alam ko, matatanggap natin ang tinanggap ng tsunamitang ito. Ano ba yung wala sa Kanya, ibinigay ng Panginoon? Ano ba yung wala sa iyo, ibibigay ng Panginoon? Sabi ko, Lord, gusto ko mag-second floor ang church. Ito lang talaga ang aking pangarap. Siyempre, pag nag-second floor ito, susunod na yung bahay ko. Kasi nagagano na lang ako doon eh. Yung second floor na rin yun. Kaya, salamat sa Panginoon, alam ko. Tapos itong kabila, pinapag-pray ko yan, pati itong kabila nito na makuha. At talagang sabi ko, pag nag-survey sa January, i-prepare na talaga yung para sa church. Na talagang yung sa church ay sa church. Salamat sa Panginoon na gusto ko tayo gamitin ng Panginoon sa simbahan ito sa pagpapalago. Kaya gusto ko ma-entertain natin yung blessing na darating sa atin. Malaking blessing po ito. Kaya pagdadaan nyo dyan, lagi lang nyo silang ngitian. At sabi ko nga, kung wala silang service, pakiusapan ko na lang si Bradley. Halimbawa, umaga, hapon, kung pwede nyo. Halimbawa, may mga area kasi, halimbawa, meron kasing tutuloy sa main. Kung wala silang service, sabi ko, pakiusapan ko na lang si Bradley na sa umaga kunin doon, sa gabi ibabalik niya doon. Kasi pag dito lang sa Pampatag, kaya niyan Brad ang mga 14 siguro, ano? O, sobra pa. Isang trip lang sa umaga, isang trip sa gabi. Okay na. Kasi mga ganun lang na namin. Kaya sabi ko, Lord, talagang preparasyon din pala yung kay Brad Edie na yun. Kaya pala nagawa, pakpakan natin ang Panginoon. Preparasyon pala talaga. Yung mga, sabi ko, Lord, salamat. Dahil kahapon pinitinan ko ano yung Brad Edie, sabi ko talagang kinondisyon na ito ni Brad Edie kasi baka gamitin ito ngayong 20 to. Diba? Salamat sa Panginoon. Dami natin driver dito. Kaya gusto ko matuto na mag-drive ito mga ito ng 4 wheels. Si Ian, hindi pa. Sabi ko dapat mag-aral na siya ng 4 wheels. Kailangan na kasi darating na yung mga 4 wheels para sa inyo. Kailangan mag-aral na kayo ng pag-drive ng 4 wheels. Kaya salamat sa Panginoon. Sa isang araw, ibabalik na yung sasakyan ni Kuya dito. Mas maganda. Yan. Mas maganda. Kaya, ito na po yung blessing, i-grab natin. Kaya ako yung papasalamat sa Panginoon. Sabi ko nga, dapat yung ating upuan ay hindi ordinary upuan. Tapos sabi ko talagang worth 1,000. Dati 500 lang ang gusto kong bili pabango. Pero nagtanong ako, mahal pala yung mga pabango. Mga 1,000 siguro kailangan para i-spray sa palibot. Kasi gusto ko, after ng service natin ng linggo ng gabi, hindi na ito pwedeng palaruan sa mga bata. Para yung Monday, mag-i-spray na. Tapos sa sa Martes talaga, maganda siya mo. Pangupot, pasok nila. Ngayon, amoy alikabok eh. Di ba? Amoy mo na, amoy alikabok pa. Talagang mapango siya. Mapango. Di ba? Pag tayo may kalapit na mapango, masarap sa pakiramdam natin. Diba? Pero pag ang kalapit mo ay hindi mapango parang medyo, di ba? Masarap pag pasok nila, ikamdam nila. Pang naman sa bibig chance. Di ba? Tapos pag tutulog na lang sila, may nakabang pa dyan, bibigay ng mani. Grabe talaga sila doon. Ano bang meron sa kanila na wala sa amin? Magtatanong siguro sila. Kaya sabi ko nung nakaraan, nag-build ako sa kanila, sabi ko, sa amin kako, pag nag-challenge ako, hindi na kailangan magdalawang challenge pa. Meron na agad ako natatanggap, meron na agad nagbibigay. Sabi ng mga pastor, sana all. Sabi ng Pastor Alan, Pastor, palit muna tayo ng mga member kahit kalahati lang. Doon muna yung kalahati, hindi mo yung kalahati sa amin. Ito, purihin ang Panginoon na talagang alam ko, dahil sa inyong pagbibigay, pinagpapala kayo ng Diyos. Dahil sa inyong pagbibigay, pinagpapala kayo ng Panginoon. Ang sabi po noon, sa binasa natin kanina, sabi ng babae, lingkod ng Diyos, huwag mo na akong paasahin.
Sabi niya, di ba? Huwag mo na akong paasahin. Kaya sabi ko sa inyo kanina, pag gumawa kayo at nagbigay sa gawain ng Panginoon at tumulong, nagbigay sa kalooban ng Panginoon, ginawa niyo yung pinapagawa ng Panginoon, huwag niyo sabihin na hindi niyo yung i-speak na ako hindi tatanggap. Tatanggap at tatanggap po kayo. Amen. Tatanggap at tatanggap kayo. Hindi po natin pwedeng baliin ang salita ng Panginoon. Kaya nga yung iba, umpisa mapapansin, bakit niya pinagpapala yung tao yun? Hindi mo pala alam, gumagawa siya ng hindi, walang nakakaalam. Walang nakakaalam, gumagawa siya sa templo ng Panginoon. Mga marami pong ganyan. Kaya ang pagpapala po patuloy din ang rumaragas ng pagpapala. Alam ko, ito na po yung pagkakataon natin. Napakalaki pong pagpapala ibibigay ng Panginoon sa atin. Lord, salamat na talagang nakaprepare lahat. Sabi ko nga, ito na siguro yung itong mga tao ito na yung umpisa ng blessing na malaki sa atin. Kaya itong mga tao na ito, hinihiling ko sa Panginoon na mayroon ng next year ay magtatayo na kayo ng mga magagandang tahanan, maayos sa tahanan, at mayroon na kayong mga powers na dinadala. May kanya-kanya na tayo. Yung mga nangangarap, alam ko, ibibigay ng Panginoon sa iyo. Pag tayo po'y patuloy na gumagawa, kahit hindi ka umasa, darating at darating yung blessing mula sa Panginoon. Ganun po natin ma-attract yung blessing. Sabi ko, Lord, ganun pala yung kaya salamat sa Panginoon. Kala ko nga, nung nakaraan kahapon, isang araw, yung lalamunan ko talaga sabi ko, hindi ka magtatanong. Gusto nang kaaway na siguro na ito yung mga leader. Dapat ay, mga yung boses ang inaatake pero hindi siya nagtatagumpay. Sabi nga, si Satanas daw, napakasimple lang kalaban. Wala siyang kapangyarihan tulad ng kapangyarihan ng Panginoon na ibinigay sa atin. Ang mahirap kalaban ang Panginoon. Pag siya yung nagalit sa iyo, dahil hindi mo sinunod yung kanyang kalooban, hindi mo ginawa yung pinagagawa sa iyo, yun ang mas masakit. Yun ang hindi natin kayang, kumbaga wala tayong piling ilaban doon. Pero sa kay Satanas, siya po ay sa paalang natin. Pag inapakapakan mo siya, wala na siyang magagawa. Wala siyang kapangyarihan tulad ng kapangyarihan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng kapangyarihan para magpalayas ng mga demonyo. Ibig sabihin, wala silang kapangyarihan sa atin. Kaya natin silang palayasin. Kaya natin silang ipagtabuyan. Ang Panginoon po ang dapat natin gawin kasama sa bawat oras. Sabi nga ng Panginoon, kung hindi kayo kasamang nag-iipon, kayo ay nagkakalat. Kapag tayo wala sa Panginoon, hindi mo na dapat tanungin kung nasaan ka. So purihin ang Panginoon. Alam ko na ang bawat isa sa atin, mayroon po tayong pagpapalang matatanggap. Itong darating na ito na panahon, ito na po yung ating blessing na matatanggap. Amen. Salamat sa Panginoon na ilang araw na lang. Lagi ako excited, pero hindi ko pa tapos itong sabi ko nga mag-post ka sila na mag-PPC kasi para mapinturahan na matapos na. Mamaya, hindi ko alam kung anong sasabihin ng pastora mamaya. Salamat sa Panginoon. Sana po mag-prepare po tayo para kondisyon natin yung ating katawan. Talagang ibigay natin yung the best na pagpupuri natin sa Panginoon sa lahat ng ating ginagawa, parangalan natin ng Panginoon at yung blessing po, alam natin kung paano natin tanggapin. Kaya salamat po ngayong umaga, salamat sa kanyang mga salita na sana po maging sa puso natin kung paano natin matatanggap ang blessing mula sa Panginoon. Kaya tayo po muna yung manalangin. Father God, salamat po Ama. Salamat po Panginoon sa iyong mga salita, Father God. Nawa Panginoon, ito po inaunawaan Panginoon ng iyong mga anak sa umaga nito, Father God. Napakahalaga po nito, Panginoon. Ito po kasaysayan ng sunamitan ito, Panginoon. Nawa po yung mangyari sa lahat. Ito po yung mangyayari sa lahat ng iyong mga anak sa lugar na ito, Ama. Ano man, Panginoon, yung wala sa kanila, Father God, tulad ng sunamitan ito, Panginoon, na nagtiwala sa inyo, patuloy na nag-entertain, Panginoon, ng iyong lingkod. Dalangin ko, Ama, na ito po ang mangyari sa mga anak mo dito sa Bethel Church, Panginoon. Na ano man, Panginoon, yung wala kami, ito po ipagkakaloob mo, Panginoon. After po, Panginoon, ang gawain 22 hanggang 24, dadagsa po ang pagpapala sa bawat tahanan ng iyong anak, Panginoon. Ano man po yung wala sa amin, Panginoon, kung kulang man kami, Panginoon, sa pinansyal, pupunuan mo ito, Ama. Kung kulang kami, Panginoon, wala kami sasakyan, magkakaroon kami ng mga sasakyan, Panginoon. Ang aming tahanan magiging maayos, Father God. Salamat po, Panginoon, na kami ay bibigyan mo ng pagpapala. Lord, alam namin, Panginoon, sa mga susunod na taon na activity tulad nito,
ay lahat po ng iyong mga anak sa lugar na ito may kanya-kanya na pong purwes, Panginoon. At sa ganun, kahit sino ang piling maghatid sundo, Panginoon. Salamat po, Father God, pagpalain mo ang iyong mga anak, Panginoon. Dalangin ko rin, Lord, na ang bawat isa, Panginoon, malusog ang pangatawan, malusog ang ang kanilang mga kalusugan, Panginoon, talagang malakas ang resistensya. Ang sa ganun, Panginoon, sa darating na October 22, lahat po kami malalakas, Panginoon. At punong-puno ng pagpapala ang bawat tahanan, Panginoon. Salamat po, Ama. Marami pong salamat. At dalangin ko rin, Lord, patuloy mo Panginoon basbasan ang bawat sambahayan ng bawat sa amin. Lord, ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.